Ayan. Wala. Good afternoon, everyone. Nakikita niyo po ba lahat yung screen? Yes po. Okay po. Yes po, ma'am. Good afternoon. I'm April Serrano, Finance Group Partner of PBIT. So I'll be the one who will brief with you with finance policy and requirements. So for expense report, ano ba yung weekly process flow natin? So si EGH, AM, PHSS or team leader, siya yung immediate nyo, siya yung mag-check, validate, approve ng expense report nyo. So yung expense report, ito yung report na ginagawa nyo on a weekly basis para umikot-ikot yung revolving fund na papasok sa inyo. So si admin or admin partner nyo, siya yung magpa-further check ng attachment na sinubmit ni immediate superior nyo. Then siya din yung mag-e-encode sa ER monitoring system natin. So ako naman, magpo-proofread and process upload to your BPI account. So every week, after kung ma-check yung mga ER, ibabalik ko siya sa admin partner natin. Then si admin partner, siya yung magsasend on a weekly basis ng transmittal sa immediate nyo. So if ever na may kulang sa transmittal, pwede nyong itanong sa immediate nyo kasi nasisenda naman sila ng transmittal ng admin partner natin. So ano ba yung weekly timeline natin? So on a Monday, yung hard copies, dapat lahat siya ma-receive on a Monday by our admin partner. So from immediate, marireceive siya ng admin partner natin hanggang 3 p.m. Late reports will be processed on the following week. So, on a Tuesday, kasi on a Monday hanggang Tuesday, nag-encode si admin partner natin dun sa system na ginagamit natin, which is the EMS. Tuesday, ipapasa niya rin sa akin, sa finance group partner, yung mga ER na encoded niya and na-check niya. So, on a Wednesday to Thursday, finance group partner will proofread and process and credit the expense report reimbursement to each BPI account. So, on a Friday, marireceive nyo na siya sa BPI account number nyo. So, if ever lang na meron tayong holiday, kunyari Monday holiday, mamove yung crediting natin na instead na Friday, Saturday na siya makikredit. So, ano ba itsura ng ER form natin? Itong form natin, ma'am, ipinoprovide po to ng admin partner natin. So, paano ba siya fill-upan? So, may dalawa tayong ER, which is fixed ER and out-based ER. So, for now, i-discuss ko muna is yung fixed ER nyo. So, pag fill up niyan is, wag lang natin kalimutan yung pangalan nyo, position, period covered nung week na isasubmit nyo. Then, account, kung anong account kayo, kung Abot iCare, PBIT, or Abot Ani Contingent. So, sa baba, meron period, date, day. So, kung 5 days ang pasok nyo on a week,
5 days din yung makikita nating days dyan. So, dito naman sa travel from to dyan makikita yung list ng area nyo. So, if ever naka-leave kayo on that day, lalagay nyo lang na naka-leave kayo. So, kung holiday, lalagay nyo lang is holiday. So, kung 5 days ang pasok mo, 5 days din yan kahit holiday or kahit naka-leave ka. Ilalagay mo lang yung kung nasan ka nung araw na yon. So, kung mapapansin nyo, yung meals and transpo natin, naka-categorize siya sa in-base and out-base. So, if yung area nyo is in-base, ilalagay nyo lang siya sa in-base column. Then, kung out-base kayo, ilalagay nyo lang din siya sa out-base column. So, for the lodging, so pag nag-out-base kayo, meron din kayong privilege na magkaroon ng lodging subsidy. Kasi syempre, malayo yun from your in-base. So, for the lodging, kasi yung meal and transpo natin is fixed. Lodging is fixed also, the rate. Pero nire-require natin na mag-attach kayo ng original invoice or provisionary receipt. Kasi yun yung proof na talagang doon kayo natulog. So, for the others column, doon nyo din ilalagay yung internet subsidy and load subsidy. So, tuwing kailan ba siya nilalagay? So, nilalagay siya every last week of the month. Pero, doon sa others, lahat ng nakalagay sa others, required din siya na may naka-attach na resibo. Except sa internet and load subsidy kasi fix nyo yan na subsidy on a month. So, for the mailing, dapat meron kayo naka-attach na original na invoice. So, kapag nag-print din kayo nag-scan kayo, kailangan din, meron din kayong proof of payment or invoice na kailangan i-attach na original. So, for the printing and scanning or Xerox, ilalagay nyo lang yung purpose kung saan, ano yung pinaprint nyo, ano yung pinapotocopy, ano yung in-scan. So, yun. So, ito lang yung column or portion for the amount na binayaran nyo for the others column. Then, grand total ulit sa baba. Then, syempre, wag kalimutan name and signature nyo. Then, ito naman yung name and signature ng approver nyo or yung immediate superior nyo. So, if ever man na walang pirma si immediate nyo, it means sa amin ay hindi niya approve yung buong ER nyo. With valid reason naman yun. So, meron tayong portion din sa taas. Kunyari, week 1 to ng March. Tapos, be-breakdown nyo lang yung in-base day and out-base day nyo. So, 3 yung in-base, 2 yung out-base. Ilan lodging kayo? 2. So, total of 5 days. So, meron din tayong portion sa baba ng remarks na pwede nyong gamitin. Then, kung magkano yung amount due or yung total due ng buong ER nyo. So, this one, yung mga makikita nyo dito ng mga fixed meal and fixed transpo and lodging subsidy and internet and load subsidy, makikita nyo siya yung actual na amount niya sa kontrata nyo. So, lahat to fix. So, ulitin ko, yung nasa others na column, dapat to lahat may naka-attach na proof of payment or invoice. Then, yung lodging natin, required din na may original invoice na naka-attach or provisionary receipt. So, ano ba yung example natin for invoice? Kung mapapansin nyo, laging invoice na sabi ko, hindi na official receipt. So, on the last part of my presentation, isi-share ko sa inyo kung bakit invoice na siya and hindi na siya official receipt. So, yan yung pwede nyo i-attach kapag magla-lodging kayo, invoice or provisionary receipt. Itong provisionary receipt, form natin yan na i-distribute din sa inyo ng admin partner nyo kasi pwede itong gamitin for mga lodging na walang mga invoice and sa mga mode of transpo na walang ticket. So, paano ba siya gamitin and paano ba siya magiging valid? So, dapat kompleto yung detalye niya or yung details na needed. Kailangan may date, may name ng establishment,
may name na representative of or authorized person kung sino yung kausap nyo doon. Siyempre, may complete address, cellphone number, magkano yung amount na binayaran nyo, then name with signature nung nag-receive ng bayad nyo. So, bakit ba natin kailangan kompleto yung detalye? So, yun yung way kasi ng validation natin. Yung lalong-lalo na yung mga cellphone number, contact name, saka yung address. So, dito sa sample natin, may nakalagay dito na total amount na binayaran niya is 600. So, meron kasi tayong minsan mga transient na mas mura pa eh. So, sabihin na lang natin is, kunyari, 300 yung binayaran nyo. Pero yung nasa kontrata nyo, ang fixed subsidy nyo for lodging is 600. Kunyari, 300 lang binayaran nyo. Ang papasok pa rin sa inyo is yung fixed na sa subsidy nyo na 600 kung ano yung nasa kontrata nyo. Kahit na mura lang binayaran nyo o mas mahal, kung ano yung fixed na nasa kontrata nyo na lodging subsidy nyo, yun yung papasok sa inyo. So, huwag kayo matakot kung 300 lang ilagay nyo dyan. So, sample LBC receipt natin, siguro na naman ay kilala nyo na si LBC receipt. So, wag lang natin siyang masyadong basain ng paste kasi pag mayroong detalye dyan na hindi mabasa, pwede namin siyang hindi i-credit. Kunyari, meron dito date or yung amount, di natin mabasa. Tapos pinipeg mo siya, kunyari, 150. Hindi namin siya i-credit kasi hindi namin mabasa. So, wala kaming way to validate. So, for out-based ER, bago tayo mag-proceed sa out-based ER, meron ba kayong question sa fixed ER? Hello po. Meron po ba kayong question sa fixed ER bago ako mag-proceed sa out-based ER? Wala po, ma'am. Okay. So, ito yung isang ER natin, si out-based ER. Si out-based ER, ito rin yung tinatawag nating enroutment. So, ano ba si enroutment? Siya yung actual transpo expense na pwede natin i-reimburse ang manggagaling siya from your in-base going to your out-base, tas pabalik mo naman out-base going to your in-base. So, lahat ng ilalagay mo dito na expense mo, lahat to required na mag-attach ka ng tickets or yung payment na binayaran mo dun sa pag-transpo mo. So, paano ba mag-fill up nun? So, katulad din nung una, name, position, period, then account. So, sino ba yung nagkakaroon ng enrollment o out-based ER? Yun yung mga employee na makikita nila sa kontrata nila na may out-base sila. Pero pagka wala silang out-base, wala naman silang out-base ER kasi in-base lang sila. Kunyari, Metro Manila lang, GMA. Ito yung mga meron silang malalayong area na more than 40 kilometers. So, kung mapapansin nyo dito, dalawa yung date natin. So, yan yung papunta niya ng outbase. Then, yung isang date is yung pabalik naman niya sa in-base niya. So, dito nire-require natin kung doon sa unang ER, sa fixed ER, ilalagay mo lang kung saan kang area. Dito naman, ilalagay mo yung point to point. Kunyari, Santa Rosa, Laguna Terminal to Batangas Terminal, ganyan. So, saan ba siya mag-e-end? Mag-e-end siya kapag ka nandun ka na, nakastep ka na ng outbase mo. So, usually kasi nangyayari yun, dumidiretso yung reps natin sa lodging house. Doon, magi-stop na yung pagre-reimburse mo ng enroutment mo or outbase ER. So, kapag nandun ka na, hindi ka na magpe-peg ma'am ng outbase ER, di ba ma'am? Ang gagamitin mo na paikot-ikot dun sa area na yon for your transpo is your fixed transpo allowance. Yung makikita nyo dun sa fixed ER. So, pagbalik naman ma'am, sige, eto. So, minsan kasi meron tayong employee na hindi sila dumediretso sa lodging. Dumediretso naman sila sa first clinic. So, pagbaba nila ng bus, nandun na sila kagad sa first clinic.
So, pwedeng hanggang doon, kung hindi kayo madediretso sa lodging house, pwedeng hanggang doon mag-i-stop yung pagpeg nyo ng enroutment nyo. So, pagbalik naman, syempre magagaling ka sa lodging house mo. So, pag nandun ka na sa in-base mo, or usually kasi pagka nagtatranspo kayo hindi naman sa hanggang bahay na yung iba, kasi minsan pagka nag-bus sila, baba nila doon na sa bahay, ganon. So, makikita nyo dito, per point to point ng area, merong amount kung magkano yung binayaran nila, tsaka mode of transpo. So, lahat ng nakalagay dito, dapat may nakalakip na or nakadikit na mga tickets or mga resibo. So, sa baba, wag lang kalimutan yung name and signature nyo, then approver ulit ni immediate nyo. So, pag walang approve ni immediate, hindi namin siya i-credit. So, pag bus, lahat ng mga may tickets, dapat kung ano yung tickets nila. So, pag bus ticket. So, meron din tayo sa mga province na mga van na may mga van ticket. So, for taxi ticket dapat. Then, dapat readable siya kasi madali itong ma-fade yung mga print niya. So, for some, nag-grab naman yung iba. So, for Grab, dapat electronic invoice. Hindi siya pwedeng forwarded na, kunyari sa inyo, i-forward nyo sa admin partner nyo para i-print na lang sa office, or kunyari, isasend nyo siya sa immediate nyo para i-print ni immediate. Dapat pagka-Grab, printed siya from your email. So, makikita mo yun pag printed from your email. May makikita ka sa taas na header na from Yahoo Mail, ganyan. So, iwasan lang din natin na forwarded siya kasi pag forwarded siya or screenshot galing cellphone, hindi siya valid. So, kaya hindi siya valid dahil meron tayong reason doon due to our past audits. So, pag mga FASTCA, ferry ticket dapat. So, yun yung mga sample natin. Original lahat, walang photocopy. Walang picture. So, minsan naman may nagbo-book online. So, printed siya ng parang bond paper. Pero dapat nakalakip pa rin yung original na mga nila, tag or tickets. So, meron tayo mga mode of transpo na mga walang tickets like jeep, LRT, MRT, multicab, tricycle, pedicab, habal-habal. Pero meron na ngayong mga angkas at saka joyride. Meron doon kayong mga transaction sa phone. So, yung mga walang tickets lang. So, pwede din dito yung UV Express or FX. So, yun. So, for that, pwede natin gamitin yung provisionary receipt natin. Pero katulad dun sa lodging, kailangan, para maging valid siya, kailangan kompleto yung detalye. So, ano ba yung mga kailangan para maging kompleto siya? So, huwag kalimutan yung date, yung amount, kung magkano yung binayaran nyo, type of vehicle or kung ano yung mode of transpo. Katulad dito, nakalagay habal-habal. So, importante, the plate number. Tapos, kung saan kayo nag-travel, from to. Then, name with signature ng rider nyo and contact number. So, si habal-habal, kaya may number to. So, lahat ng special ride na mode of transpo, kailangan siya may contact number. Ang exceptional na lang is yung jeep. Kasi syempre, mahaba si jeep. Alangan namang magpasa-pasa tayo ng PR. Hindi nyo rin siya, kung mahirapan kayo magpapirma sa driver, okay lang. So, for the jeep, may exception tayo. Pero wag kalimutan na yung ibang detalye nandun, like yung plate number. So, yung signature lang ni driver at name ang kahit na wala na for the jeep. So, meron pa rin naman nakakagawa na kahit jeep may perma ni driver. Siguro tumatabi siya sa driver or dun siya sa front umuupo. So, marami naman nagpapasa na kahit jeep may signature or name pa rin ni driver. So, may question po ba tayo sa
out-based ER or enroutment? Question na kayo, mamaya ako magtatanong sa inyo. May tanong ba kayo? Ako na lang kaya magtanong. Ma'am, ano po, tanong ko lang po. Sige po, ma'am. Kasi po sa tricycle po, 'di ba may nakalagay po plate number? Opo, kailangan So, nyo indicate yun, ma'am. Ma'am, kasi sometimes po yung tricycle po is wala pa pong plate number minsan po. Kaso bawal yun sa tricycle eh. Lahat ng tricycle dapat may plate number kasi requirements yun pagka kukuha sila ng prangkisa eh. Kasi kaya kailangan namin ng plate number kasi minsan ang ginagamit namin sa pag-audit is tumatawag talaga kami sa mga LTFRB. Kaya kailangan talaga ma'am may plate number. So if ever yung tricycle walang plate number ma'am, wag na lang kayo sakay doon. Doon na lang kayo sa merong plate number. Para maging valid yung ano nyo ma'am. Okay po, Yung ma'am. expense nyo ma'am. So meron pa pong iba. Meron pa po iba. Proceed na ako mama. Kung wala na. Pero tanong ano lang kayo kung may tanong kayo. So ito skip ko na lang ha. So ano ba yung calendar system natin? So mapapansin nyo dito at makikita natin minsan sa mga kalendaryo natin na sa huli at sa first month is may mga ganito yung biyak. So, focus lang kayo dun sa may highlighted in yellow. So, yung Monday to Tuesday natin is January 30 to 31. Example lang to. Then, yung February natin is 1 to 3. So, dito, 1 week ang pagtingin natin dyan. Pero for this, pagka meron tayong mga ganito sa mga months natin, nire-require lang namin kayo na mag-submit ng 2 separate ER. So, ano bang reason kung bakit pinapasubmit namin kayo ng 2 separate ER? So, one of the reason is yung EMS natin o your system na ginagamit natin is on a monthly basis. And the second one is yung filing natin is on a monthly basis. So, if ever man na mag-submit kayo nang hindi nyo siya sineseparate, uulitin yan ng immediate nyo or yung admin partner nyo sa office para i-separate yung dalawang ER nyo. So, para hindi na natin maulit yung trabaho, pag nag-submit kayo is naka-separate na siya na ER. So, ano ba yung mga other policy natin? So, all expense report must be approved and signed by the immediate before reimbursement. So, dapat lahat nung ER nyo is approved or dapat may sign si immediate nyo dun sa ER nyo. Kasi, hindi siya mare-reimburse kung walang sign ni immediate nyo. So, all ER expense or invoice for reimbursement must be submitted neatly and properly paced in a short bond paper. So, pag nagsasubmit naman tayo ng report, talaga namang dapat is neat siya. So, para maging neat is kailangan naka-paste siya sa short bond paper. Then dito, bakit ba namin nire-require na paste siya? Kasi minsan may nagsasabit sa amin na naka-stapler and naka-tape, naka-scotch tape. So, kadalasan minsan, may mga times na si client natin is nire-request yung mga hard copy natin na reports. So, bago natin siya ipadala sa client natin, dinuduplicate natin siya. So, ano ba yung ginagamit natin para i-duplicate? So, photocopy natin siya. Marami kayo. So, si admin partner natin, ginagamit niya yung photocopier, yung feeder natin. So, kung hindi siya naka-paste, naka-stapler siya, and naka-scotch tape, maaaring masira yung ano natin, feeder natin sa ginagamit nating machine. So, kung pwede lang, i-paste nyo na lang ng tama sa short bond paper yung ano, para hindi mangyari yung mga ganun. Kasi ang gagawin nila pag may naka-scotch tape, inuulit nilang i-paste yun. So, pag hindi naman malinis yung pinagkabitan nyo, inuulit-ulit yun sa office.
So, an incomplete ER details and without approve or signature of immediate will be subject for hold. So, kanina pinakita ko sa fixed ER na presentation ko yung ER na sample na merong date, merong kung saan area kayo. So, if ever man na may ER kayo na nakalimutan mo lagyan yung mga area kung saan ka nung araw na yun, pero may date ka, merong kang fixed meal na nakalagay doon. So, possible, i-hold namin yung ER mo kasi incomplete siya. So, kung walang sign ni immediate, hold din siya, ma'am. So, all expense report must be submitted on a weekly basis. So, 2 weeks late ER submission will be canceled for reimbursement. So, paano ba to? So, ibabalik ko lang konti. Kunyari may kalendaryo tayo. So, ito yung kunyari yung kalendaryo natin. So, kunyari yung tingin kayo sa taas part ng calendar, yung January 2 to January 6. So, kunyari, yung ER mo na yan, kasi di ba dapat on a Monday, nandito sa atin yan, isasubmit nyo. So, yung ER mo ng January 2 to 6, isasubmit nyo yan ng January 9. So, pag January 9, pinasa mo yan, week 1 yan. So, kunyari, hindi ka nakapagpasa ng January 9 kasi siguro, may typhoon. Yung January 2 to 6 mo, pinasa mo na siya ng January 16. So, 2 weeks yun. So, yun, pwede pa siya, ma'am. Pero kung yung January 2 to 6 mo, pinasa mo na siya ng January 23, totally canceled na yung buong ER mo. Hindi na siya ipapasok sa'yo. Yun. So, may question po ba tayo dyan? May question po ba tayo dyan? Okay na po, ma'am. Okay na, ma'am. So, clear naman. So, yun. Yun yung 2 weeks late ER on submission. So, huwag kayo mag-submit ng ika-third week kasi makakancel na yun. So, ayaw man namin makancel yan, ma'am. Pero, syempre kami, sumusunod lang din kami sa guidelines. So, do not charge a meal allowance if the company or client provides lunch during the meeting or activity. So, kadalasan or bigyan ko kayo ng sample, ang usually nangyayari yan pag national conference or midcon. So, doon, pag may company activity, may lunch kayo. So, sa fixed ER nyo, wala kayong lalagay na meals. Kasi no charging of meals kayo. Pero for example, si immediate nyo, nagpa-meeting kayo. Ay, nagpa-meeting siya. Pero hapon yun, nagpa-snack siya sa inyo. Pinakain niya kayo ng merienda. Meron ba kayong charging of meals nun o wala? Magcha-charge ba kayo ng meal allowance nun o wala? Wala po. Dapat meron siya kasi lunch, siya snack yun merienda. So, for lunch, during lunch lang tayo, hindi magpe-peg ng meal allowance. So, kunyari, si immediate nyo, nagpa-breakfast. Nag-meeting kayo, breakfast, umaga, AM snack. Magpe-peg ba kayo sa ER nyo ng meal allowance o hindi? Magpipig pa, ma'am, kasi almusal po yun eh. Sabi niyo, ma'am, Okay. lunch lang po. Apo. Ayun. So, lunch lang, mama, ang no charging of meal natin. So, do not charge a meal allowance during half day. So, yung work from home, hindi naman na masyadong yan sa field. So, pag half day kayo, wala rin kayong charging ng meal allowance. Wala kayong lalagay na meal allowance at that day. Pero meron kayong transpo kasi bumiyahe pa rin naman kayo. So, ano ba yung mga reports natin na kailangan i-submit separately? So, yung fixed ER, and then yung enroutment or out-based ER. Bakit ba namin to sinasabi sa inyo? Kasi, si fixed ER, ito yung fixed meal and transpo natin. Tapos doon natin makikita yung mga others like printing, LBC, mailing. Then, yung enroutment, dapat enroutment lang nakalagay. So, bakit namin sinishare? Kasi, mostly, minsan may nakikita kami na si mailing, nandun nakadikit kay out-based ER o sa enroutment. Dapat kasi si enroutment lang. So, magkaibang report siya. So, si fixed ER iba, si out-based ER iba. So, separately nyo siya isasubmit. So, marketing activity liquidation, naka-ER din kasi yan. So, separate din siya pag liquidation.
Actual billable sa ibang account na abot like PBIT, meron silang actual billable intro cost, enroutment, and shipping. So, nakaseparate yan ng ER din. So, ER form pa rin ang gagamitin natin dyan. Ayaw. So, for the cash advance, i-ano ko lang kayo, dadaanan lang natin para aware kayo. Pero mostly kasi si cash advance ang nag-fill up nito is your immediate superior. So, si cash advance request, magsasubmit siya ng cash advance. Tapos, kailangan naka-attach yung PO, PWP, sign CE, bago i-submit sa finance. Then, si finance, ipaprocess niya and i-credit niya sa account nung requester. So, ito yung approved cash advance. So, makikita nyo sa baba, meron tayong by signing the cash advance form, all signatory, particularly the immediate supervisor and the SMOH are attesting to the authenticity and legitimacy of the request. So, dito pinapakita na accountable kung sino man yung nag-approve ng CA, accountable siya sa buong nakalatag sa CA natin. So, yan yung finifill up ng mga immediate for the cash advance. Then, kung may cash advance na pa napapasok sa inyo, a-advise kayo na immediate nyo kung magkano. And then, aware naman kayo for sure kung saan gagamitin yon. So, pag may CA, mostly ginagamit yun sa marketing activity. Then, paano ba mag-liquidate nun? So, indicate details of implemented activity. Compare the issue cash advance with actual expense. Any balance from the cash advance budget is to be returned by recipient. So, ano ba itsura nun? So, ER form ulit siya. Then, names, position, period, kung kailan yung date ng activity, then kung anong account nyo. So, indicate nyo lang kung ano yung name ng activity, date, sino-sino yung mga nag-attend. Then, sa gilid, or sa right side part of the ER, doon nyo naman lalagay yung category. Kunyari, meals yun, magkano yung total na nagastos mo. Vehicle hire, magkano yung total na nagastos. So, may honorarium fee din. So, sa baba, yun yung overall total. Sa taas, ito yung cash advance amount, kung magkano pumasok sa inyo. Less natin kung magkano yung total expense mo. Then, yung amount due yan yung amount to be returned. Kasi unused budget siya. So, saan ba siya pwede bayaran? So, mostly pag nagpasa kayo ng liquidation, pwedeng kayo na mag-deposit kung may mga BPI kayo doon. Ito, pinaprovide naman kung saan kayo magde-deposit. Pero dahil high-tech na tayo ngayon, meron na tayong online, through online na payment or transfer, dyan siya. Ipiprint lang yung transaction na pag-transfer nyo. So, kapag hindi kayo nag-return ng unused budget, automatically, it will be deducted to your allowance. So, yun. So, signature nyo din, signature ni, immediate nyo. Ibig sabihin, approve niya at kompleto yung pag-submit mo na liquidation. So, pag nagli-liquidate, for pag-marketing activity, usually kasi ang pinapalagay sa resibo is yung name ng client natin. Pero depende yun sa account. Pero mostly sa Abot Laboratories ang pinalalagay. Then address nila and TIN number nila. Yun ang pinapalagay sa invoice natin or official receipt. So, pag magli-liquidate, kunyari meals, kapag tape receipt ang pinasa nyo na original, okay na siya. Pero kapag kunyari, nag-request kayo ng invoice or yung sinasabi natin dati na OR, kasi usually pagka invoice nakalagay lang dyan meals, so wala siyang breakdown. Kung ganito ipapasa nyo na original, dapat po nire-require po namin kayo na i-photocopy or i-print. Kunyari, nasa establish kayo, picturean nyo po yung tape receipt. Then, i-print nyo po. Then, sa kanya po i-attach yung original na invoice natin.
Kasi kung magpapasa po kayo ng invoice o tinatawag natin dati na OR, tapos wala kayong picture ng printed na tape receipt niya, hindi po namin siya i-credit kasi hindi po siya valid, wala po siyang breakdown. So, yun. So, wag po natin kalimutan na picturean ng tape receipt kung magpapasa po kayo ng invoice o OR. Kasi ma'am, kapag ka nag-request kayo ng invoice or official receipt, hindi na po ibibigay sa inyo yung tape receipt. So, yun. Naintindihan po ba yun? So, pag tape receipt ang pinasa na original, okay na po yun. Pero pag invoice po na original, kailangan po ng printed na tape receipt. So, yun. So, kapag may activity, kailangan din mag-print and submit ng approved post-activity. Tapos, submit and attach attendance sheet together activity liquidation to AA weekly together with the ER. So, kunyari ngayong week pumasok yung cash advance dahil ngayong week mo din kailangan. The next weekend, on a Monday, pag magpapasa ka ng ER, pwede mo siyang isabay ipadala yung liquidation mo. So, ito yung sample mga post-activity form. Iba-iba naman yan kung based yan sa kung anong account kayo. So, yan yung attendance sheet, tapos may mga activity photos. So, yun siya. So, cash advance and liquidation policy requirements. So, liquidation must be submitted a week after activity implementation. So, lahat ng outstanding cash advance will not be issued with the new cash advance. So, kunyari, may pending kayong liquidation, may cash advance kayo, hindi nyo pa naliliquidate. Hindi namin kayo pwedeng pasukan ulit ng cash advance kapag meron kayong pending or hindi pa naliliquidate. So, furnish expense report o yung ER natin. Then, attach natin lahat ng mga original and readable invoice. So, dapat yung ER sign din ng immediate nyo. Then, properly paste in a short bond paper and submit to AA weekly together with the ER reports. So, alteration and invoice is not encouraged, though if cannot be avoided, must be countersigned by the issuer. So, hindi naman natin maiiwasan yung alteration, pero bago kayo umalis ng establishment, laging i-double check yung invoice or tinatawag nating official receipt kasi minsan kunyari parang may pinatong 1 naging 9 kunyari dapat ipa-countersign niyo yun. So si ate ay nagkamali, M naging N, so ipa-countersign niyo yun. So kung ano yung signature nung nag-issue ng OR, yun din dapat yung magitan namin signature na nag-countersign. So, no proof of cash advance return, cash return, or yung tinatawag natin unused budget. Kung hindi kayo nagbalik ng pera sa liquidation ng unused budget nyo, so it will be deducted from your ER allowance. If activity has been rescheduled or canceled, the budget should be returned to company account as soon as possible. So, kunyari, nag-CA kayo, ang activity nyo sa Sabado na. Tapos, na-move siya. Kunyari, after 2 weeks pa or after 3 weeks yung activity. Kailangan i-inform nyo si admin partner nyo or yung immediate nyo, then inform kami. Then, ibabalik nyo na lang muna yung budget. Kapag kailangan nyo na ulit, saka nyo na ulit siya i-CA. So, in case the requester leaves, accountable lahat yung signatory dun sa nag-sign sa CA niya. So, pwede din siyang i-deduct sa total amount ng final pay niya. So, ito yung sinasabi ko kanina. So, instead na OR, sinasabi natin, wala na kasi si OR ngayon. So, invoice na siya ngayon. So, si BIR, nagbaba siya nung June 13, 2024, and effective immediately, which mandate a single principal document to support the sales or purchase of goods or services. So, invoice shall be primary written account evidencing the sales of goods and services issued to a customer. So, ito yung sample natin. So, hindi na siya OR, invoice na siya.
Same as manual invoice and that tape receipt. Sales invoice na nakalagay dyan. So, official receipts are no longer considered primary evidence of sales or payments and shall be considered supplementary documents. So, sinabi ni BIR na business owners may still use the remaining unused official receipts as evidence of sales or payment, provided that they strike through the word official receipt or loosely printed receipt and stamp the word invoice. So, ganito yung example. So, pwede pang gamitin ng mga business owner yung mga natitira nilang stock na official receipt. Basta i-strike to yung word na official receipt, then mag-i-stamp ng invoice. So, si BIR, wala naman siyang sinabing date kung hanggang kailan pwedeng gamitin ng mga business owner yung mga natitira nilang official receipt. So, if ever man na meron ulit ibaba sa amin sa bagong ruling, i-share na lang namin ulit sa inyo. For the moment, ito muna siya. So, in line with this new BII regulation, invoice or converted official receipt to invoice and tape receipt must be submitted as supporting document for liquidation of expenses effective immediately. So, that's the end of my presentation. Meron pa po kayong question? Meron po ba kayong question? Parang wala sa inyo nagtatanong masyado sa enroutment or fixed ER. Po yung mga instances po or saka po yung official receipt po para reference lang po. Ma'am, Hindi po kasi nag-dito po. medyo malabo lang po ma'am yung ma'am, yung audio nyo ma'am. Ano po ulit ma'am yung question ma'am? Hello ma'am? Hello, ma'am. Pakiulit na lang po yung question. Medyo Malabo ma'am. naputol-putol po eh. No? Opo, yes ma'am. Or baka pwede mong i-chat ma'am yung question mo ma'am. Ayun, ma'am, nag-ano na siya. Parang nag-leave. Siguro mahina Na-cut talaga yung na. signal niya. Okay ma'am. So if ever may mga question kayo, baka nahihiya yung iba magtanong ma'am. So, syempre, briefing lang to, mas maintindihan nyo siya pag ginagawa nyo na siya. So, kung may question kayo, pwede kayong mag-raise sa immediate nyo para mag-guide kayo. Kasi kumbaga yung mga sinabi ko sa inyo, maalala nyo siya pag gagawin nyo na siya. So, yun. Teka lang. Pag sa transportation po, what if po merong sariling vehicle po? Ay, ma'am, for the own vehicle po, kasi sa kontrata nyo, ma'am, ang nakalagay doon, kung may outbase kayo, ma'am, actual transpo reimburse ang nakalagay doon na, kasi syempre, pag may vehicle ka, ma'am Kathleen, siyempre, kung may vehicle ka, magre-reimburse ka ng gasoline mo, ma'am, instead of actual, di ba? So, hindi namin pwede siyang i-accept pagka-gas reimbursement. Kasi ang nasa kontrata mo is actual transpo expense. So, siguro kausapin mo na lang yung immediate mo kung paano yun, pero hindi pwede yung gasoline reimbursement kung may own vehicle ka. So, may question pa po ba? Ma'am Kathleen, nasagot ko po ba yung tanong mo, ma'am? Okay po, baka may tanong pa po kayo. Magtanong na kayo, mas gusto ko yung nagtatanong kaya. Meron pa po ba? Guys, magtanong na po kayo ngayon, especially yun nga sa fixed ER kasi I'm sure bihira po dito yung magkakaroon ng outbase. So, Opo. ganda itanong nyo na, ito na yung opportunity. Kasi yung may outbase ER, ma'am, kung sino lang talaga yung may outbase area, baka, yung iba kasi baka fixed lang, wala kayong outbase ER. Ma'am, ako po. Sige, ma'am, Judeline. Ma'am, dun sa fixed ER na sinasabi niyo, ma'am, halimbawa dun sa meal allowance,
Kailangan po ba talaga may resibo pa rin yun, ma'am? Halimbawa kung sa kantin lang sila kumain or karinderya? For the fixed ER, ma'am, thank you for the question, ma'am. For the fixed ER, ma'am, sa meal and transpo, wala po kayong need kailangan na i-attach kasi fixed allowance nyo na po yun for the day. Ah, Ang okay po, ma'am. kailangan, opo, ang kailangan lang po natin, ma'am, kunyari may outbase, yung kunyari nagpeg siya ng lodging, yun kailangan may attachment tayo. Tsaka yung nasa others column. Sa others column, ma'am, yung mga mailing, printing, pag printing, lalagay mo lang printing of DCR form, kunyari ganyan. Yun, dapat yun, ma'am, mag-a-attach kayo ng resibo. Pero for the fix nyo na meals transpo, internet and load subsidy na nilalagay on last week of the month, hindi na po kailangan yun, ma'am. Sa fixed allowance nyo, ang kailangan lang po na may attachment yung lodging. The rest, ma'am, wala na. Pati yung mga, so ang kailangan lang na attachment, pag magla-lodging ka, mailing mo na reimbursement, printing kung meron ka, ma'am, scanning and photocopy kung meron. Yun lang, ma'am. The rest, ma'am, wala ng resibo. Miss So, Okay po, Dean, ma'am. oo, ako magka-question ako, clarify ko lang. Halimbawa, di ba Apa. yung meal allowance, di ba, fix is 200. Apa, Pero ma'am. doon sa 200, 100 pesos lang yung nagastos ko, hindi ako umabot ng 200. Di ba makukuha ko pa rin ng buo yung 200 despite na 100 pesos lang yung nagastos ko sa meal of the day? Tama ba Opo, ako? ma'am. Opo, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Pag So, sumobra, halimbawa naman, sumobra, di ba fix ang meal allowance ko 200, tapos ang nagastos kong pagkain 300, di ba 200 pa rin yung 200. ilalagay? Yes, Tama? ma'am. Opo, Okay. yes, ma'am. Yun. Fix siya, ma'am. Thank No you. need to actualize, ma'am, the meals and transpo pag fix ER. Talagang yun na yung fix na allowance mo for that day na pwede mong laruin or gamitin. Tipidin, o yun. Kung matipid nyo siya, ma'am. So, on that, fix na siya for that day. Meron pa po ba? Question lang kayo. Pag wala na, ma'am, wala na atang Ano magtatanong. yata, Ma'am Team? Wala po, ma'am. So, thank you so much po, Ma'am Team. Opo, thank you so much din sa inyo, sa time nyo. Sana naintindihan nyo yung presentation ko. Basta magtanong lang kayo sa immediate nyo pagka hindi nyo alam. So, yun lang.